Kritikal ang isang magsasakang pinagsasaksak ng kanyang bayaw sa San Juan, Ilocos Sur. Sa Alcala, Pangasinan naman, sugatan ng isang lalaking pinagtataga ng kanyang sariling kapatid. Nagbabalik si Ian Cruz. Malalim na sugat sa kaliwang bahagi ng ulo ang tinamo ng 47 anyos sa si Adorado Torres sa Alcala, Pangasinan. Si Adorado, tinagaraw ng kanyang sariling kapatid. Actually, magkapatid itong dalawa. Tuwing nagiinuman, hindi nila maiwasan na magkaroon ng argumento sa kanilang dalawa. Bumelta ulit, pumunta sa papa ko, nandun siya sa kusina, nakatayo po mismo sa may pintuan, tinaga niya na po dun na po. Nung pagkatapos niya pong tinaga, itinulak niya po si papa, tinulak po ni papa ko yung lalaking tumaga sa kanya. Dali-dali pong tumakbo, parang biglang ang bilis po, tumakbo, tapos bumelta yung asawa niya, yung babae, sabunutan niya dun sa may pinto. Naaresto ang suspect na si Francis Leo, kwento niya. Nag-awatan ng itak. Yung habang inaagaw ko yung itak sa kanya, kinagat niya yung tenga ko. Yung habang kinagat niya yung tenga ko, pinipilit ko rin agawin. Hindi ko po alam kung ano naipukpok ko sa sarili niyang itak. Pansamantalang pinalaya si Francis Leo dahil hindi siya agad nasampahan ng kaso. Pero sabi ng kanyang mga kaanak, desidido sila nakasuhan ng suspect. Kritikal naman ang 45 anyos na magsasakang si Edmundo Vivit na sinaksak daw ng kanyang bayaw sa Muraya, San Juan, Ilocos Sur. Sa gitna raw ng inuman ni Vivit at bayaw na si Wilmer Peneira nang panandali ang umalis ang biktima. Pagbalik ni Vivit, bigla raw siyang pinagsasaksak ni Peneira sa kanang bahagi ng kanyang tiyan. Talagang papatayin ito kasi pagkasaksak niya na una, tinamaan niya, tumakbo yung biktima, hinabol pa rin. Ayon sa pulisya, dati nang may alitan ng biktima at suspect at naungkat lang ito sa kanilang inuman. Maharap sa kaukulang kaso ang suspect. Ian Cruz, GMA News.